Ako ang aso sa kwento. Ako ang baboy sa kwento. Kami ang mag-asawa sa kwento. Ako ang lobo sa kwento. Ako ang tagapagsalita sa kwento. Ako ang nag-iwan sa aso sa kwento. Kami ang mga tupa sa kwento. Ang halimaw na walang ngipin. Nagsimula ang storya ito sa panahong hindi malapit ang mga tao sa aso. Ginagamit lamang nila ito para seguridad at pag lumaki na ang mga aso ay dinadala nila ito sa gubat para iwanan at abundunahin. Isang magsasaka ang amo ng matapat na aso na si Leonardo. Ngunit matanda na ito at wala ng mga ngipin, kaya't wala na itong silbi. Isang araw nag-uusap ang mag-asawa sa harapan ng kanilang bahay. Nagsalita ang magsasaka. Bukas, plano kong dalhin si Leonardo sa bukid. Matanda na siya at wala na silbi para sa atin. Matagal na siyang nagsilbi at naging tapat sa atin. Sa tingin ko, dapat naman natin suklian ang ginawang yun. Narinig ni Leonardo ang lahat habang nakahiga sa gitna ng arawan. Nakaramdam siya ng lungkot dahil dadalhin na siya sa kagubatan. May kaibigan siyang lobo. Umalis siya papunta sa gubat upang ikwento ang narinig niya sa kanyang amo. Au! Au! Huwag kang mabahala. Tutulungan kita sa problema mo. May naisip ako na magandang plano. Bukas ng umaga, lalabas ang amo mo kasama ang asawa niya para magkupol ng dayami. Isasama nila ang anak nila dahil walang maiiwan sa bahay nila. Habang nagtatrabaho sila, ilalagay nila sa may silong ng bakod ng anak nila. Hihiga ka doon at bantayin ang bata, pero bagong pamamantayan ang bata, lalabas ako at saka kunin ko ang bata. Dadalhin ang bata sa kagubatan. Tumakbo ka ng mabilis na parang hinahabol mo ako. Ibibigay ko sa iyo ng maayos ang bata at pagbalik mo sa kanila, iisipin nila na naligtas mo ang anak nila. Mula sa akin at magiging daan yon para magbago ang isip nila na paalisin ka sa pamahay at dadalhin sa gubat. Natuwa ang aso sa naisip na plano ng lobo kaya sumang-ayon na ito. Hoy! Napasigaw ang magsasaka sa takot na makita niya ang lobo na kinuha ang kanyang anak pero maabalik sa kaniya. Ang matanda ay natuwa ito, inamon niya ito at nagsabi, Dahil niligtas mo ang anak ko, simula ngayon, dito ka na manatili habang nabubuhay ka. Inutusan niya ang asawa at sinabi na, Umuwi ka at gawan mo si Leonardo ng tinapay na makakain niya. Dalhan mo din siya ng unan sa kama ko para sa kanyang mahihigaan. Binisita siya ng lobo at natuwa dahil nagtagumpay ang ginawa nilang plano. Bilang kabayaran dahil sa pagtulong mo, hayaan mo akong kunin ang isa sa matatabang tupa ng amo mo. Hindi ako pumapayag. Mananatili ako tapat sa amo ko habang nabubuhay ako. Inikala na lobo binibiro lang siya sa aso sa hindi pagpayag nito sa kondisyon. Kaya isang araw, maingat siyang pumunta sa bukid ng magsasaka para kunin ang isa sa tupang ito sa magsasaka. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nahuli siya sa magsasaka. Sinabihan siya ni Leonardo tungkol sa iniisip na plano ng lobo. Napilitan umatras ang lobo at sinabi sa aso na, Maghintay ka, magbabayad ka sa ginawa mo ito. Nung sumunod na araw, sinugo ng lobo ang isang baboy damo para hamunin ang aso sa kagubatan para mapag-usapan ang tungkol sa nasirang kasunduan nila. Walang makita ang aso na kasama niya maliban sa pusa na may 3 paa. Pagkalabas nila, paika-ikang lalakad ang pusa habang inihanda ang sakit sa nararamdaman ito. Pero nung nakita nila ang pagpapalapit na kaaway, inikala nila na may dalang espada ito dahil sa unat na buntot ng pusa at nung lumukso ang pusa gamit ang 3 nitong mga paa. Inikala nila na pumulupot ng mga bato para may pambato sa kanila. Kaya't natatakot silang dalawa, agad tumago sa likod ng damuhan ang baboy habang umaakyat naman sa puno ang lobo. Pagkarating ng aso at pusa sa lugar, nagtaka sila dahil wala pang tao dito. Hindi na pinansin ng baboy na nakalabas ang isa sa kanyang tenga mula sa damuhan.
Habang nagmamasid sa paligid ang pusa, nakita niya ang paggalaw ng tenga ng baboy. Inikala niya nga daga ito kaya agad niya ito sinanggubat at kinagat. Napasigaw sa takot ang baboy at tumakbo ng palayo. Nakita nila ang lobo ay nahihiya ng mapakita sa pinakita niyang kaduwagan. At sa huli magkaibigan ulit sila ng aso at nabubuhay silang tatlo na masaya hanggang sa araw na nabawian na ng buhay si Leonardo. Ang wakas.